Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Meron po kasing mga bagong pag-aaral sa depression. Sa tingin ko maganda malaman ng kababayan natin. Kasi dati alam natin yung mga sintomas ng depression, di ba? Yung sobrang lungkot, wala nang gana magtrabaho, nakakulong lagi. Pero ngayon, merong mga early warning signs ng depression na akala natin baliwala lang. Pero umpisa na pala. Okay? So 12 sintomas ng depression na hindi nating alam. Bago ko sabihin 'yon, ang depression pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede sa teenager, pwede rin sa matatanda. Pero usually ang age niyan mga 25 to 30 years old nag-uumpisa. Pero sa panahon ngayon sa pandemya, parang kahit mga 20 years old nag-uumpisa na nga kahit teenager. So talagang tunay na problema ang depression, masakit siya talaga, merong ibang depression pang babae at nagagamot to. Pero dapat alamin natin. Okay? Anong causes ng depression? Yan, kung may lahi kayo, kung ang magulang mo may depression, pwede ka magkaroon din. Merong imbalance sa utak, mababa yung serotonin level, 'di ba? Kulang ang kinakain, pwede rin mag-cause. O meron ka mga sakit, maraming sakit nararamdaman, syempre may chronic illness, super stress yung tao. Okay? So, ano mga sintomas ng depression, yung mga early signs? Bukod dito, ito po ha. Number 1 to 12, sense of apathy. Apathy, parang wala lang gana sa buhay. Parang ganun lang, lagi lang tulala, parang walang paki, tulala lang, parang naglalakad lang, okay lang, di ba? Parang walang paki. Baka yun ang umpisa eh. Parang medyo mabigat na yung pakiramdam nila. Hindi sila masaya, hindi sila sobrang lungkot, parang walang paki. Doon nag-uumpisa yung depression. Second symptom, nakakaiba, physical pain. Talagang may naramdaman. Masakit ang buto, masakit ang likod, masakit ang ulo. Minsan, wala namang cause. Bakit masakit? Ibig sabihin, hindi na maganda ang mood natin eh. Meron ng mga sintomas. Minsan yun ang umpisa. Pangatlo, yung gana sa pagkain na iba. Dati pa nakakita ka ng pagkain, gustong-gusto mo kainin, o excited ka. Ngayon parang okay lang, kumain sa labas, hindi kumain. Parang hindi ka na ganun ka excited. Either wala ka ng gana kumain, o lahat ng energy mo, binubuhos mo, kain na lang ng kain para mawala yung lungkot. So, yung number 3, change in appetite. Number 4, mas hirap makatulog. Actually, kasama rin yan. Mas hirap makatulog. Trouble falling asleep, di ba? Dahil stress ka. Number 5, hindi ka makakonsentrate. Yari, meron kang ginagawang trabaho, parang ang tagal ng utak po bago makafocus sa trabaho. Di ba? Kung may kinakausap ka, parang lumilipad yung utak mo, hindi ka na makakonsentrate. Sabihin, hindi 100% ang gana ng utak. Number 6, lethargy. Parang pagod at tamad. Okay? Lethargy, sabihin, parang groggy, laging pagod, laging kulang sa energy, gusto mo na lang nakahiga lagi. Yun ang umpisa eh. Number 7, mas irritable. Or Number 7, frustrated. Laging inis, 'di ba? Hindi mo alam ba't ka inis. Inis muna, frustrated muna, irritable, tapos galit. Ang dulo nun, pwede ma-depress. Yun ang umpisa. Number 8, medyo kakaibang sintomas to. Madaling makalimot ng mga bagay-bagay. Let's say may pinuntahan kayo, may kinausap ka, ba't nakalimutan mo agad? Parang mabilis ka makalimot. Okay, ibig sabihin, parang absent-minded ka, hindi ganun kagana yung utak. Baka nakalimutan mo yung wallet mo, yung susi ng kotse, 'di ba? Bakit parang distracted ka lagi? Number 9, early warning sign ng depression. Ito naman di naman 100%, pero ito yung medyo nakita nila papunta sa depression. Number 9 is lagi lang naaalala ang mga negatibong nangyari sa kanya. Diba? Lahat naman tao may positive nangyari, may malungkot. Pero bakit lagi ka na lang nakatingin dun sa malungkot? Paulit-ulit yung malungkot na nangyari, parang
video recording, play ng play yung video sa utak mo. Ibig sabihin, yun ang gusto isipin ng utak mo. Papunta yun sa depression. Yung mga taong depressed, madalas ang pinapanood yung malulungkot, mga drama, na malungkot, yung nega, yung kinakalabasan ng storya. Number 10, kung marami kang mga sugat-sugat, maraming kamot-kamot sa katawan, maraming, di ba? Stress yun eh. Kamot ng kamot, na-stress ka. At meron din tinatawag na neurodermatitis, yung sobrang kamot, kumapal yung balat, minsan sa paa, nagsugat na. Stress siya, di ba? Kamot dito sa leg. Number 11, anxious, nervyos. Minsan, umpisa lang nervyos eh. Pero pag nervyos na, papunta na sa depression, lagi ka na lang tense, kabado, panic attack, irregular yung heartbeat, yung pala papunta na dito yon. Pwede yon. Anxiety muna eh. At last, number 12, early signs of depression, feeling na guilty siya. Okay, wala namang kasalanan, pero guilty siya sa relationship niya, sa anak, guilty sa partner niya, guilty sa trabaho, 'di ba? So, yun, laging maraming iniisip. So, may problema din sa image sa sarili. Mababa yung pagtingin sa sarili. So, ito yung 12 warning signs na papunta na sa depression. Itong mga pinapakita ko, ito yung talagang tunay na depressed na. Di ba? Pag tunay na depressed na, mas matindi na sintomas. Punta muna tayo sa teenager. Yan. Mahirap kasi mahuli ang depression sa teenager. Una-una, hindi naman niya kakausapin yung nanay niya, di ba? Nagtatago sa atin, di ba? O hindi nagkukwento. Yan, lagi silang withdrawn. Walang interest, di ba? Sleep habits, umiiyak-iyak, laging malungkot yung teenager, iba yung pagkain, nagkukulong. Ito yung pinakamasama, ha? Ito pinakamasama. Oras na nagbiro ng suicide, laging siseryosohin. Dapat makita ng psychiatrist agad. Emergency po yan. Depression sa teenagers, mas marami sa babae. Pero yung lalaki, delikado. Pag yung lalaki nag-isip ng masama o suicide, mas tinutuloy eh. Babae, at least naiiyak nila. So, 10% ng teenagers may depression. Okay? May mga gamutan dyan. Depression sa teens, merong tunay na depression sa teens, ito talaga yung sobra lungkot, kita niyo mukha. Meron yung nag-uumpisa pa lang, hindi maka-adjust sa trabaho, hindi maka-adjust na walang pera, hindi maka-adjust sa magulang, sa mga bagong kaibigan, umpisa pa lang yan. Dysthymia, ibig sabihin nito, medyo depressed pa lang to. Medyo malungkot pa lang, paumpisa pa lang. Dito, talagang malungkot na malungkot. Bipolar, pabaliktad naman. Minsan sobrang saya, minsan sobrang lungkot. Actually, ang bipolar, mga 1% eh. Alam ko yung bipolar. Ang bipolar kasi, feeling ko kasi yan feeling ko yung bipolar, part din siya ng depression. Yan ang theory ko. Minsan kasi, sa sobrang mong lungkot, sobrang baba ang tingin mo sa sarili, feeling mo wala ka ng kwenta, wala kang pinupuntahan sa buhay mo, wala nang pag-asa, kahit in 20 years, inisip mo, wala na mangyari sa buhay ko. Pag ganun iniisip mo, ang gagawin ng katawan mo, magko-compensate eh. Babawi siya. Paano babawi? Sabihin, pag ang tingin mo sa sarili sobra liit, ang gagawin ng katawan mo, baka gawin niya sumulat ka ng malaki. Baka gawin niya bumili ka ng 10 sabon, 10 t-shirt, o 10 ko-compensate mo eh. Parang babawiin mo yung feeling mo maliit ka, inferiority complex, babawiin mo yung magiging mas wild ka, mas kakausapin mo yung kaibigan, biglang salita ka na lang ng salita, lahat na lang kinausap mo, 'di ba? Dahil nahihiya ka, hindi ka makaligaw, ginawa mo, binaligtad mo, niligawan mo lahat, kinausap mo lahat. Manic 'yun. Sabihin, nagko-compensate ka kasi nga sobrang liit ang tingin sa sarili, gusto makarecover yung katawan, kaya ka nagmamanik eh. After a manic point, malulungkot ka, madidepress ka na naman. Kaya pabalik-balik yun. Kaya manic-depressive. So, kailangan ng gamot to. Okay? Malinaw pagka-explain ko. Pag tumatanda, meron din na didepress. Di ba?
O meron din. Pero pag matanda, dapat mas kakayanin na. Actually, may tip ako sa matatandang nadidepress eh. O sa matatanda, dapat isipin nyo, tanda na tayo, aanhin pa natin yung depression. 'Di ba? O baka senior na, wala nang point ma-depress. Baka yung depressed na magsasawa sa'yo. 'Di ba? Nalampasan mo na, hindi ka na kailangan matakot na baka mamatay. Total, umabot ka na ng 50, ng 60, okay na yon. Hayaan mo na yung depression, kakayanin mo na yon. Ilang taon ba buhay natin kung ma-depress ka, kinaya mo na. Treatment of depression, psychiatrist, Doc Lisa. Counseling, may gamot. Ito, nilalabas yung sama ng loob sa psychiatrist, psychologist. At ito yung magagawa natin. Doc Lisa, exercise, massage, pagkaing healthy, gardening, pwede mag-travel, may pera, makipag-usap, mag-drawing, mag-art, mag-music, matulog, may gamot, meditation, at enjoy yourself, maligo. At syempre, pagdarasal, may tulong din. Sabi din yan sa Biblia. So sana po, nakatulong tong tips ko, labanan lang natin, konting tiis lang. Oo, pag depression, parang tumataas ang balahibo mo, malungkot ka, halo-halo, anxiety. Expert ako dito, alam ko yan eh. Basta tiisin mo lang, tiis. Diba yan ang turo sa inyo? Tiis, tiis, tiis. Pag binabash ka, tiis. Pag pinag-iinitan ka, tiis. Pag tingin sa iyo ng tao maliit, tiis lang. Tiis lang. Kasi one day, yung baba, may akyat din yan. Hintayin mo lang, itulog mo lang, ipahinga mo lang, tiyagaan mo ilang araw, aakyat ulit yung buhay mo. Ganyan ang gulong ng palad. God bless.